Imbitasyon ng aswang. May mga pangyayari talagang nakapagbabago ng buhay natin. Pwedeng maging dahilan para malaman natin ang totoong kulay ng iba, o di kaya magdulot ng trauma gawa ng matinding kilabot. Ito po ang naging karanasan ng tatay ko, Kuya Jupiter. Ako nga po pala si Edna ng Cebu. 17 years old. Isang senior high student. Ang ikikwento ko po ay tungkol sa isang karanasan ng papa ko na si Leo. Karanasang naibahagi niya sa akin nang kulitin ko siya ng kulitin dahil sa kakaiba niyang ugali. Ayaw po niyang pumupunta ng beach. Kapag may balak kaming pumunta ng dagat na mag-anak, hindi sumasama si Papa. Kung sasama man siya, nananatili lang ito sa bandang malayo sa mismong dalampasigan. Sumasakay naman ng bangka o barko, pero mahahalata mong hindi siya mapalagay sa ganoong biyahe. Nakapagtataka para sa akin kasi wala naman siyang hydrophobia o takot sa tubig, Kuya Jupiter. Okay nga lang din sa kanya na maligo ng swimming pool, lawa o ilog, basta wag lang talagang dagat. Hanggang sa noong nakaraang Hunyo lang, nagkasagutan po kami ni Papa. Nagkayayaan kasi kami ng mga pinsan ko na mag-island hopping, tapos diretso overnight. Nagulat po ako kasi bigla akong sininghalan ni Papa nang magpaalam ako sa kanila ni Mama. Huwag daw kaming tutuloy at mapapahamak lang daw kami doon. Napagtaasan ko po ng boses ang tatay ko noon, kasi pwede naman niya akong pagbawalan ng hindi sinisigawan. Inusisa ko siya ng inusisa kung ano ba talaga ang kinakatakot niya sa dagat. Noong una, sinasabi lang niya na baka malunod ang sasakyan namin. Ngunit nahahalata kong mukhang may pinagtatakpan pa si Papa. Kaya hindi ko siya tinigilan, Kuya Jupiter. Hanggang sa napaamin ko din si Papa. Pag-aming nagpagulat sa akin kasi hindi ko magawang paniwalaan ang sabi niya. May aswang daw sa dagat at baka patayin kami. Mangiyak-ngiyak at nanginginig na si Papa noon, kaya pinilit kong kumalma, Kuya Jupiter. Mahinahon ko siyang kinausap kasi mukhang may na-trigger yata akong trauma ng tatay ko. Doon na niya ikinuwento sa akin ang kanyang karanasang naging ugat ng takot niya sa dagat at mga dalampasigan. January 1991. Nagpunta raw po silang magbabarkada sa isang islang may pink beach, Kuya Jupiter. 5 po sila noon, tapos ika-6 yung kaklase nilang nag-imbita sa kanila sa lugar. Birthday daw kasi ng lolo nito at may konting salo-salo. Hindi naman tumanggi ang magbabarkada kasi na-curious po sila sa sinabi nitong may pink na buhanginan daw talaga sa isla nila. Mula sa amin sa Cebu, bumiyahe po silang 6 noong 3 ng Enero, Kuya Jupiter. Batay sa research ko, may ilang pink beaches po sa buong Pilipinas. Hindi ko na lang sasabihin kung alin ang pinuntahan ni na Papa bilang respeto pa rin sa mga nakatira roon ngayon. Yung mismong Pink Beach po
konting lakad pa raw mula sa daungan ng bangka. Hindi naman po kalakihan ang buong isla. Yakang-yakang libutin nang wala pang isang araw. Tapos konti lang po ang mga bahay at mga tao sa lugar. Nang makarating sa mismong Pink Beach, namangha ang buong magbabarkada sa nakita. Kasi pink po talaga ang buhanginan. Hindi naman pink na pink talaga, pero parang humahalo yung mapusyaw na kulay sa puting buhangin. Tapos napakaganda pa ng dagat, kaya talagang nabighani po sila. Idagdag pang talagang nasolo nila ang lugar, kasi hindi pa ito sikat at matao noong 90s. Kahit cottages, wala rin noon, Kuya Jupiter. Kaya gumawa lang sila ng parang camp na may dalawang mga tent sa may dalampasigan. Habang nag-aayos ng mga gamit ang grupo, bigla na lang pong naglabas ng maliit na botelya ang kaibigan nilang si Alvin. Kamukha raw po ng brown na lalagyan ng gamot. Sabi pa raw niya, uminom sila ng tigdadalawang kutsara ng laman ng bote. Bigay raw ito ng lola niya, pangontra, laban sa mga aswang at kung ano pang mga elementong pwede nilang makasalubong. Kinuha naman ng isa pa nilang kasamang sinora ang bote, agad binuksan at umalingasaw ang mabangong amoy. Parang pinaghalong kalamansi, bawang, luya at katas ng iba pang mga bulaklak at halaman. Ano ba naman yan, Alvin? Napakasama ng amoy. Mamaya sumama pa ang tiyan namin dyan. Tsaka ano ba? Wala namang mga aswang, engkanto o maligno dito sa amin. Hindi na kailangan yan. Nagulat daw po ang lahat sa biglang binulalas ni Melchor, Kuya Jupiter. Nakakunot ang noo nito at matalas na tinitigan si Alvin. Gusto pa sanang mga tuwiran ni Alvin, pero biglang nagpaalam si Melchor na pupuntahan daw muna niya ang lolo niya. Natigilan ang lahat kasi kararating pa lang nila, may ganoong eksena na agad. Hindi naman sinisisi ng grupo si Alvin kasi matagal na itong ganoon. Alam din nilang albularya ang lola nito. Ngunit nawirduhan sila sa inasal ni Melchor. Kasi hindi naman nito kailangang mag-alburoto at mag-walk out sa ganoong dahilan lang. Aminado naman si Papa na hindi pa talaga nila ganoong kilala si Melchor noon. Kasi transferee student ito. Second sem na pumasok sa university nila sa Cebu. Uminom po sina Papa at Nora noong bigay ni Alvin, Kuya Jupiter. Bukod sa tiwala naman silang ligtas ito, alam nilang epektibo talaga ang mga gamot ng lola ng kanilang kaibigan. Yung natitirang 4 pa nilang kasama naman, nagpatuloy sa pag-aayos ng mga gamit at mamaya na lang daw iinom. Bandang 2:00 po ng hapon nang magkayayaan ng magbabarkadang maligo na ng dagat, Kuya Jupiter. Lumipas naman ang halos 1 oras at hindi pa rin bumabalik si Melchor. Nagtaka na ang magkakaibigan, kaya naisip ni na Papa at Alvin na hanapin ang kaklase. Baka sakali naririyan lang ang kanilang kaibigan sa malapit. Nilibot po nila ang bahaging yun ng isla, pero hindi nila makita si Melchor. May nadaanan na po silang kawayanan at kakahuyan hanggang sa may marating silang iilang kabahayang may mga tao sa bakuran. Lalapit na po sana si Papa para magtanong sa mga taga roon, ngunit bigla po siyang pinigilan ni Alvin at sinabihang may kakaiba sa titig ng mga tao. Nagpalinga-linga si Papa at napansin na rin parang may bahid ng pagkabahala at awa sa mga mata ng mga taong nangatingin. Hindi nang tagal, nilapitan sila ng isang binatilyo at may ibinulong ito sa kanila.
umalis na kayo agad sa lugar na ito at huwag na huwag kayong uminom o kumain ng kahit ano mula sa kanila. Magtatanong pa po sana sila kung anong ibig sabihin ng binatilyo, Kuya Jupiter. Ang kaso, umalis na rin ito agad at mabilis na pumasok sa kanilang bahay. Ilang sandali pa, napansin nilang tila nang ilabot ang iba pang mga taga roon at nangagsipasok sa kani-kanilang pamamahay. Doon na napansin ni Alvin si Melchor na papalapit sa kanila. Maaliwalas ang mukha nito. May bit-bit na 1 galon ng tuba at supot ng pampulutang inihaw. Nagtaka ito kung bakit naroroon sina Papa sa bahaging iyon ng isla, bagay na ipanaliwanag naman nilang dalawa ni Alvin. Pagkatapos bumalik na ang tatlo sa kanilang mga kasama para maghanda ng inuman. Dumiretso si Melchor sa tabing dagat para tawagin yung mga nagsiswimming. Si Alvin naman ang naghanda ng sausawan para sa inihaw, Kuya Jupiter. Tapos hinaluan niya yun ng kalamansi. Sinabihan niya si Papa na kapag bumaho at nagbago ng anyo ang pagkain pagkapatak ng kalamansi, ibig sabihin, pangyanggaw daw yun o yung pagkain gawa ng mga aswang para gawing aswang din ang mga normal na tao. Ngunit wala namang pinagbago sa inihaw ng mahaluan ng kalamansi. Nagtaka sina Alvin at Papa kasi ibig sabihin noon, ligtas ang pagkain. Bakit sila babalaan ng ganoon noong binatilyong nakasalubong? Ilang saglit pa, nagsiahon na yung mga kasama nila tapos lumapit na rin si Melchor. Nagsimula silang mag-inuman hanggang inabot na ng takip silim. Doon na po nag-aya si Melchor na pumunta na sa bahay ng kanyang lolo Timyong. Iniwan lang po nila Papa yung mga gamit nila, Kuya Jupiter. Kampante sila kasi may lock naman yung zipper ng mga tent na dala nila. Maliban na lang kay Alvin na may dalang belt bag na puno ng mga pangontra kagaya ng ilang supot ng asin. Tinatahak po nila yung nadaanan ni na Papa at Alvin nang hanapin nila si Melchor. Dumaan sila sa may kawayanan at kakahuyan. Tapos nilagpasan yung mga kamahayan. Tinungo nila ang kabilang dalampasigan ng isla kung saan puti na po ang buhangin. Nandoon, may nakita silang isang maliit na kubong malayo na sa ibang mga bahay. Manilim na po nang sinalubong sila ni Lolo Timyong, Kuya Jupiter. Kandilang nasa mesa lang ang bukod tanging liwanag sa bakuran. Magiliw naman ang matanda kasi raw matagal na siyang walang bisita. Kaya talagang nagluto pa siya ng iilang putahe. May gisadong gulay at pansit na sa mesa sa bakuran tapos may adobong manok pa raw na niluluto sa likod ng kubo. Isa-isang nagsiupo sa may mesa ang magbabarkada, Kuya Jupiter, habang sina Melchor at Lolo Timyong naman ay pinuntahan ang niluluto. Uupo na sana si Papa, pero bigla siyang kinalabit ni Alvin. Pati si Nora kinalabit din ito at sabay silang nagbulungan. Hindi ako mapalagay. Parang may mali sa lugar na to. Tapos tingnan niyo yung mga kasama natin. Mukhang mga nanghihina. Konti lang naman ang nainom nating tuba. Iniligid po ni na Papa at Nora ang paningin sa mga kasama. Oo nga, talagang ang nanghihina ang mga ito. Mukhang mga inaantok o hapong-hapo. Yung isa nakapangalumbaba habang yung isa na may talagang inihiga ang ulo sa mesa. Lumingali-nga pa po si Papa tapos napansing parang mamula-mula ang buhangin sa loob ng bakuran at ilalim ng kubo. Nakapagtataka raw, Kuya Jupiter, kasi dapat puti na ang buhangin sa bandang iyon ng dalampasigan.
Isa pa, hindi mapusyaw na pink ang napapansin ni Papa, kundi mapusyaw na pula. Dito na po unti-unting nanayo ang mga balahibo ni Papa. Hindi na niya sigurado kung guni-guni ba o ano, pero parang may naaamoy na rin siyang amoy kalawang sa hangin. Si Alvin naman, pinatakan ng kalamansi ang pansit, pero wala pa rin pinagbago sa itsura ng pagkain. Kumuha rin siya ng piraso ng gulay at pinatakan din ito. Pero ganoon pa rin. Nagtataka na siya kasi mukha namang hindi sila binibiktima ng pangyayanggaw. Ngunit hindi mawala ang masamang pakiramdam kina Melchor. Natauhan naman si Nora at sinabi sa dalawang silang tatlo lang ang uminom ng pangontrang dala ni Alvin. Nakaligtaan yata ng dalawa pa nilang kasama kasi nag-swimming na kaagad pagkatapos mag-ayos ng mga gamit. Hanggang sa bumalik na po si Lolo Timyong dala ang adobong manok. Kasunod niya ang apo na may bitbit na isa pang galon ng tuba. Napatitig agad ang dalawa sa mga pinigang kalamansing nasa mesa. Mabilis namang nangatwiran si Norang, nilagyan na nila ang pansit para mas sumarap ito. Nagsimula ang kainan at inuman. Ngunit hindi kumain at uminom ng marami sina Papa, Alvin at Nora. Pasimple lang nilang pinagmamasdan ang maglolo habang nakikisaya sa hapunan. Pakunwari din silang nalalasing. Pinapalabas nilang sumasabay ang paghihina ng kanilang katawan sa mga kasama. Nasa 1 oras pa lang, Kuya Jupiter, napakalakas na ng tama ng tuba sa magbabarkada. Gustong-gusto nang sabihin ni Alvin sa mga kaibigan ang nangyayari, ngunit nariyan ang maglolo sa tabi nila. Kaya naman tumayo na lang ito habang nagkukunyari pa rin ng lalata, tapos nagyayang bumalik na sa kanilang mga tent. Hindi naman tumutol sina Melchor at Lolo Timyong. Tumulong pangaraw po ang binata na akay ng isa sa mga kasama papunta sa kanilang kampo. Nang makarating, tulog agad ang dalawang lasing at umalis si Melchor para balikan ang kanyang lolo. Dito na po kumilos si Alvin at isa-isang pinainom ng pangontra ang mga kasamang nakahilata. Hindi niya sigurado kung tatalab pa, gayong mukhang tinamaan na ang mga ito ng kung anong sumpa. Lumipas ang ilang oras, nag-apoy sa lagnat ang mga kasama ni na Papa, tapos unti-unting nangatal at nangungulay ubi ang balat. Namumutla na si Alvin kasi mukhang walang epekto ang gamot na bigay ng kanyang lola. Dapat kasi iniinom ito bago mabiktima ng mga aswang, pangdepensa ika nga. Sinubukan na lang niyang pahiran ng asin ang mga ito para kumpirmahin kung nagiging aswang na ba. Pero hindi naman nalalapnos ang kanilang mga balat. Naisip na rin ni Papa na magsimula ng mag-alsabalutan ng makaalisagan kung kailangan. Nagtulungan ang 3 bihisan at ilabas sa tent ang mga kasama, tapos iligpit ang kanilang mga gamit. Bagamat may malay naman at nagtataka, hindi naman makapalag ang mga nangihinang kaibigan sa ginagawa ni na Papa. Hanggang sa nangyari na nga po ang kinakatakot ni Alvin, Kuya Jupiter. Taranta nitong sinabihan sina Papa at Nora na may nararamdaman na siyang mga aswang sa paligid. Dito niya naisip na baka ito ang tipo ng mga aswang na pinapasahan ng sakit ang kanilang mga biktima bago kainin. Kaya siguro hindi nagbabago ng anyo ang mga pagkain kapag napapatakan ng kalamansi kasi hindi naman ito yanggaw. May kung anong mikrobe lang talaga ang mga ininom at kinain nila, tapos inusalan ng dasal. Kutob ba niya ang tuba
ang kontaminado. Kasi doon sila naparami bago pa man pumunta sa kubo ng matanda. Lumalakas na ang kaluskos mula sa mga malapit na puno, pero hindi nila matanaw ang pinagmumulan dahil sa dilim. Sinabihan ni Alvin sina Papa at Nora na lumusong sa tubig dagat, dala ang mga kasama para hindi sila maabot ng mga aswang. Akay ni Alvin ang isang lalaking kasama, habang si Papa naman ang umaalalay doon sa isa pa nilang kasamang babae. Ngunit bago pa man sila makalapit sa mismong tubig, bigla na pong lumundag at humarang sa kanilang harapan ang dalawang halimaw, Kuya Jupiter. Nanlilisik ang pulang mga mata ng mga ito, kulubot ang balat, tapos napakahahaba ng matatalas na mga ngipin at kuko, napakalalaki ng mga bunganga at tuloy-tuloy ang pagtulo ng napakalapot na laway na parang pandikit. Higit sa lahat, kapansin-pansing suot ng mga ito ang mga damit ni Melchor at Lolo Timyong ng nagdaang hapunan. Nangangatal, ngunit hindi makagalaw sina Papa at Nora sa kilabot, maging ang mga kasamang akay nila'y ramdam din ang takot sa mga aswang. Apo, kahit isa lang, ayos na yan. Biglang nagsalita ang matandang halimaw at tila natauhan naman si Alvin. Dumukot ito ng asin sa kanyang belt bag at sinaboy sa maglolo. Ngunit mabilis na nakalundag ang mga ito. Naghiwalay sila pakaliwa at pakanan habang sumusugod kina Papa. Muling nagsaboy ng asin si Alvin kahit akay pa rin ito ang isa sa kanilang mga kabarkada. Tinamaan si Lolo Timyong na nasa bandang kanan at mabilis na umusok ang braso nito. Samantalang si Melchor na may nagawang maitulak si Alvin kasama ang akay na kaibigan. Napasubsob si Alvin sa buhanginan at gumulong naman ng ilang dipa ang kanina'y inaalalayan nito. Walang ano-ano'y mabilis na dinagit ni Melchor ang nanghihinang binatang nabitiwan ni Alvin. Mabilis itong lumundag papalayo at agad namang sumunod ang kanyang lolo. Leo, bilis! Sundan natin sila! Kailangan nating iligtas ang kaibigan natin! Nora, dito ka lang! Bantayan mo si Beth! Minanduhan po ni Alvin ang dalawa nilang kasama sabay binigay ang isang supot ng asin kay Nora. Si Papa na may kumuha ng flashlight, agad tinakbo ng dalawa ang daan papunta sa bahay ni Lolo Timyong habang sumisigaw ng saklolo sa mga kabahayan. Subalit, tiningnan lang sila ng mga taong nagising sa kanilang ingay, Kuya Jupiter. Ramdam po nila ang awa sa mga mata ng mga ito, ngunit parang walang may gustong tumulong. Bagay na mabilis din pong napasinungalingan nang biglang sumulpot ang binatilyong nakasalubong ni na Papa. Hindi ito lumapit sa kanila noong sandaling iyon, ngunit naghagis ito ng itak sa paanan ni na Papa. Pinulot ni Alvin ang patalim, tsaka tumakbo papunta sa malapit na kawayanan. Nilingon naman po ni Papa ang binatilyo, ngunit nakita na lang niya itong mabilis na pumapasok sa isang bahay. Ilang minuto pa, tinawag siya ni Alvin, tsaka binigyan ng isang kawayan na pinutol gamit ang itak. Doon na sila nagpatuloy sa pagtakbo papunta sa kubo ni na Lolo Timyong. Dinig na dinig po ng dalawa ang hiyaw ng kanilang kaibigang dinagit bago ito biglang tumahimik. Naliligo na sila sa pawis at hingal na sa pagtakbo, ngunit ayaw nilang tumigil. Nang papalapit na sila sa kubo ng maglolo, nakita nilang naroroon ang dalawang halimaw sa bakuran, pinagsasaluhan ang nanahimik na nilang kaibigan. Mga hayop kayo! Anong ginawa ninyo sa kaibigan namin? Sinigawan ni Papa ang kumakaing mga aswang, Kuya Jupiter. Napalingon ang mga ito sa kanila at nanlaki ang mga mata nang makita ang nakaambang pinatulis na kawayan. Mabilis na nakailag ang matandang halimaw, ngunit nasapol ng saksak ang kanang balikat ni Melchor. Umatungal ito ng napakalakas at pinagkakalmot si Papa.
Sasaklolohan naman sana ni Lolo Timyong ang kanyang apo, ngunit bigla itong sinabuyan ni Alvin ng asin. Tinamaan ito sa mukha at katawan, kaya napadapa ito at naghuhumiyaw sa sakit. Lumapit na rin ang binata kina Papa at sinabuyan din ng natitirang asin si Melchor bago sinaksak ng isa pang kawayan. Tinulak ni Papa ang aswang at pinilit bumangon. Napatingin sa katawan ng kaibigan nilang dinagit ng mga halimaw at halos masuka sa natanaw. Tuklap ang balat sa mukha, balikat, braso at hita. Wala ng mga mata at nagdurugo ang bunganga dahil sa naputol na tila. Tuloy-tuloy ang pagtagas ng dugo mula sa lieg na may kagat tapos wakwak ang dibdib at sikmura. Nakaluwa na ang bituka, atay at iba pang laman loob. Makikita ring wala na itong puso. Naghahari sa hangin ang malansang amoy, kahalo ng amoy kalawang nanggaling sa dugo. Dugo na dumadaloy mula sa katawan ng kaibigan patungo sa mamula-mulang buhangin. Natauhan na lang po si Papa nang yugyugin siya ni Alvin at sinasabihang tumakas. Kita niyang unti-unti nang bumabangon ang maglolo, kaya tumalilis na silang dalawa pabalik kina Nora. Kabado man at baka sumunod ang mga halimaw, narating ni na Papa at Alvin ang mga barkada. Nakita nilang nakatayo na at kahit papaano ang isa pang kaibigan nilang nanghina dahil sa kung anong sakit na dinulot ng mga aswang. Nakaligpit na ang kanilang mga gamit, kaya agad na silang pumunta ng daungan ng bangka para umalis. Ang kaso, madaling araw pa lang po at wala pang mga pampasaherong bangka. Bukod tanging isang bangkang pangisdang disagwan lang ang nakita nilang nakatali sa daungan. Gayunpaman, sinabihan sila ni Alvin na sumampa sa bangka tapos tinanggal niya ito sa pagkakatali. Nagtulungan sina Alvin at Papa na sumagwan. Pinaurong nila ang bangka palaot habang natatanaw nilang nakatayo sa dalampasigan ng maglolong aswang. Nanlilisik ang mga mata at nagtatangis ang mga ngipin. Ngunit halatang mga walang lakas ng loob na lumangoy sa tubig dagat. Pinalayo lang ng magkakaibigan ang bangka mula sa dalampasigan para hindi sila mahabol. Tapos naghintay na sumapit ang umaga at bumalik sa dalampasigan nang wala na ang mga halimaw. Hindi po sila mahusay sa pamamangka, Kuya Jupiter, kaya delikado kung mamamangka sila pabalik sa mainland. Sa kabutihang palad ay hindi na nila nakita ang maglolo ng umagang yun. Agad din silang sumakay sa unang pampasaherong bangkang dumating at bumiyahe pauwi. Kuya Jupiter, ni-report pa po ni na Papa ang nangyari sa mga pulis. Bagamat di sila pinaniwalaan, pinuntahan pa rin ng mga ito ang isla at nakita ang bahay ni Lolo Timyong. Natagpuan ang tira-tirang katawan ng kanilang kaibigan, ngunit wala na sina Melchor. Dahil po sa karanasang ito, kaya ayaw ni Papa na pumupunta ng dagat. Naintindihan ko naman siya, pero hindi naman maaaring maapektuhan ang buhay namin dahil doon. Kinausap ko na lang po siya ng mahinahon. Tsaka humingi ng pasensya kasi nasigawan ko siya. Mahal ko po ang Papa ko. Sa muli, patawad sa mga nakikinig kasi hindi ko po talaga pwedeng sabihin kung saang Pink Beach ang pinuntahan ni na Papa. Basta somewhere dito lang din sa Vismin area. Hindi pa ito sikat noong 90s pero unti-unti nang nakikilala ngayon. Mukhang wala naman ng aswang doon at marami nang nakapunta at nakita ang ganda ng lugar. Gusto ko nga po sanang pumunta, kaso alam ninyo na po, ayaw ni Papa. Kaya siguro comment ninyo na lang kung may napuntahan na kayong Pink Beach at ano ang mga na-experience ninyo sa lugar.
Aabangan ko po yan at babasahin. Hanggang dito na lang po, Sityo Bangungot. Mag-iingat po kayo palagi.